eksenang ito ang masasabing huling yugto sa buhay ni General Tomoyuki Yamashita. 私はこれらの事柄を事前に知ることができたならば、いずれの地点といえども、これが禁止防圧の手段には全力を投じてやる次第であります。また知ったならば見逃したこともありません。この件は天地神明に誓って申し上げる次第であります。 December 7, 1945, matapos ang 2 buwang paglilitis, The Commission finds you guilty as charged and sentences you to death by hanging. pinatawan ng US Military Commission ang general ng parusang kamatayan. Dahil sa mga kalupitan na ginawa ng mga sundalong Hapon nang sinakop nila ang Pilipinas. Sa paglipas ng panahon, maraming kwento at haka-haka ang kumalat. Isa na rito ang tungkol sa kanyang mga naiwang ginto. Subalit sa probinsya ng Ifugao, hindi kayamanan ang naiuugnay sa general, kundi mga kahindik-hindik na kwento ng mga naganap sa bundok na naging sanhi ng pagsuko ng tinaguriang Tiger of Malaya. Tila lampas na sa langit ang malaking bahagi ng Kiyangan Ifugao. Kahit kalagitnaan na ng araw, nababalot pa rin ng ulap ang mga tuktok ng bundok. Sa isang bahagi ng bundok na ito, ang sinasabing naging huling kuta ni General Tomoyuki Yamashita. Halos 10 oras ang biyahe mula sa Metro Manila. Kailangan munang sumakay ng habal-habal, paakyat ng Mount Puloy. Isa sa mga dating kampo ng mga sundalong Hapon. Wala pang 2 talampakan ang lapad ng dadaanan. Sa isang punto, kinailangan na naming bumaba dahil hindi na kaya ng motor. Hello po, good morning po. Sina Tonton at Vanessa ang makakasama ko sa pag-akyat sa bundok. Sila ang magsisilbing guide namin. Pagdating sa itaas, kulang-kulang 1 oras pa ang lalakarin. Nakamamanghang isipin na 80 taon na ang nakararaan. Dito naglakad sina General Yamashita at ang kanyang mga tropang sundalo. Ayon sa historian na si Dr. Ricardo Jose, ipinadala si Yamashita sa Pilipinas para paghandaan ang muling pagbabalik ni General Douglas MacArthur sa Pilipinas. Babalik na si MacArthur dito sa atin. Sabi nila, kailangan natin ng magaling na commander sa Pilipinas. So, si Yamashita nasa northern China, hindi natin nagagamit. So, dinala siya dito. So, he had only had, I think, 2 days, 3 days sa Tokyo. Binisita niya yung asawa niya, tapos punta na siya agad sa Pilipinas. Subalit hindi na umubra ang estratehiyang matagumpay niyang ginamit sa pagsakop sa Singapore at Malaysia. Yung main problem ni Yamashita actually pagdating na dito was hostile yung tao. Yung Pilipino, siyempre, karamihan ng Pilipino anti-Japanese. So pagdating niya dito, alam na niya na yun ang talaga. So sabi niya, nagkamali yung earlier Japanese kasi naging kaaway yung Pilipino.
Sabi niya kung yung earlier commanders were more lenient at mas friendly sa mga Pilipino, sana kumampi sila sa amin. Pero pagdating niya dito, puro guerrillas na. So wala siyang magawa. Very hostile yung population. September 1944 nang dumating dito si Yamashita. Ika-4 siya sa mga naging highest commander ng Imperial Japanese Army na namuno sa Pilipinas noong World War II. Oktubre naman nang maganap ang pamosong Leyte Landing ni MacArthur. Matinding bakbakan na ang naganap na naging sanhi ng unti-unting pagkalagas ng mga sundalong Hapon. Subalit nagdulot naman ito ng matinding pinsala sa Maynila at iba pang karatig lugar. The rape of Manila was not really directly under Yamashita. Yung plano ni Yamashita was i-abandon yung Manila. Kasi sabi niya, hindi madedepense ang Manila. It's a liability strategically. And talagang wala. Talo tayo sa Amerikano. So sabi niya, evacuate natin. Mula Maynila, tumulak sila patungo norte. Nung na-evacuate na yung troops niya yung Manila, he went to Ipo Dam. So Ipo Dam, New Year's Day, 1945, nasa Ipo Dam siya, sa isang bahay doon. And then from there, he went to Baguio. Baguio yung headquarters niya for maybe 2 months, no? January, February, till early March. And then March, binobomba na yung Baguio. So he moved out, he went to, I think, Bayombong in Nueva Vizcaya. And then from Bayombong, umakyat na siya sa bundok. And he wound up in Kiangan. Dito sila nagpunta sa masukal na kagubatan ng Mount Puloy. At ito ang nagsilbing first line of defense ng mga Hapon. Nakakapagod siya kasi puro putik yung dadaanan mo kasi medyo maulan ngayon, September. Pero mas mahirap siguro noon kasi wala talaga silang daan. Kaya kailangan pang hawiin yung mga dadaanan nila. Tsaka puro bangin yung gilid. Nakakatakot. Maya-maya, nadaanan namin ang isang malaking butas sa lupa. Foxhole daw ito na ginawa ng mga sundalong Hapon para dito sila magtago o umatake sa mga kalaban. Dito po sila nakatago kasi ito po yung daanan ng yung trail, kaya dito po sila nakabantay. Oh, okay. Tapos sa paano po yan? May takip sa ibabaw siguro. Opo. Tapos ngayon natabunan na po. Medyo malalim po yan. Tapos natabunan na po sa tagal po ng panahon. Nang marating namin ang tuktok ng bundok, nagkalat ang mga alaala ng malagim na digmaang naganap dito noong World War II. Dito sa taas nagkalat na yung mga foxhole. Itong nasa unahan natin, running trench daw yan. Kaya ayan, makikita nyo, ayan o. Parang may hukay na parang kanal. Yan, yung takbuhan from one foxhole papunta sa kabilang foxhole. Ayan, takbuhan ng mga sundalo. Magkakakonekta sila. Kaya lang, natabunan na siya, kaya medyo bumabaw na siya. Pati sa damo, may bakas pa rin ang pananatili ng mga Hapon. Ito po yung mga dala ng mga Hapon ng mga ito. Kasi, para yung mga damo kasi dito sa atin, hindi nila alam yung mga yun. Hindi nila alam kung alin ang makakain doon. So, tumulong to sa sustenance nila nung habang nandito sila sa bundok. So, ito po ay nakakain. Yes, nakakain po. Oo. Buo pa rin ang isa sa tunnels na ginawa ng mga Hapon. Marami raw nito sa bundok. Pero natabunan na ang ilan sa pagdaan ng panahon. So ito po, ma'am, yung sa mga tunnel po ng mga Hapon. Oo. Tapos mga sa loob po may mga bunker po yan, Diyan po sila nagtutulog yung iba. Okay. Ito po, hinukay lang nila yan pag ano. Opo. Tapos po, saan po ang lagos niyan?
Doon po sa kabila po nitong puno. Ganyan lang po talaga kaliit yan. Opo, dati ma'am. pa. Pero mas malawak po nung kaso lang po medyo natabunan po. Hatid po ng ulan. Oo. Pwede pa tayo pumasok doon, kuya. Ang baba pala niya. Ang hirap pumasok dito. Isipin mo kung nagmamadali ka pumasok kasi halimbawa parating na yung mga kalaban, di ba? Nagmamadali ka, ang hirap dito. Ito po, gaano kalaki to, tong tunnel na to? Siguro malaki po yun, ma'am. Kaso natabunan na po eh. Ah, Baka ito pa nga po eh. Pwede tayong makatayo. Kaso lang po na talagang natabunan na po. oo. So Kasi yung ibang tunnel talaga nila, nakakatayo po sila. Oo. Sabi ni Sir, doon daw may lagusan na. So parang yung tunnel ay through and through para kung doon ka papasok, tapos kunwari patakas ka, pwedeng dito ka na lumabas. Pero mas paliit na siya ng paliit. Parang luluhod ka na mahirap na mag-squat dito. Kahit anong dilim at sikip sa tunnel, Yan, dito pwede na tumayo. siya namang lawak at aliwalas paglabas mo sa kabilang dulo. Kita na yung view galing dito. Mostly, ito po yung front line nila eh. Apo. Kasi dito po yung trail, sa baba kitang-kita po yung mga sundalo pagparating. Oo. Kaya pag exit nila, doon na lang po sa kabila ng bundok. Kaya minsan hindi yung mga sundalo po nila, hindi namamatay sa laban. Minsan po sa sakit. Oo. Kasi po, kulang-kulang na po yung mga food supply nila. Then yung po mga yung sa pabago-bagong panahon. Kasi dito nga po sila sa bundok. Opo. Doon po sila medyo nagkakasakit. Oo. Paano yun, sir, yung mga katawan? Eh, Naiwan na lang. Naiwan na lang po dyan, nilibing ng mga kasama nila. Oo, naku, edi sigurado pagka naghukay tayo Pag dito, may nagbuhay pa makikita. tayo, baka may makita tayo. Oo. Kung sa kabundukan, nagbabakbakan ang mga puwersang Hapon kontra sa mga Pilipino at Amerikano, sa kapatagan, may sarili ring laban ang mga sibilyang naipit sa gyera. We are able to Si Nanay Joaquina, 13 taong gulang noong kasagsagan ng digmaan. Kung anuman ang natitirang normalidad sa buhay nila noong Japanese occupation, nawala noong bumalik ang mga Amerikano. all the Japanese were scattered in every house seeking for a gun. And they said, if we find any empty shells of the gun, all of you will die. And they said, yes, because we have no army here. We have no opposition for you here to fear. But instead, all those homemade shotgun, they told those women to hide it in the rice fields. They were bury it on the mud. Hello po, ako po si Ma'am sa eyewitness po. Ang pamilya naman ni Nanay Lourdes, halos 4 na buwan daw nagtago sa isang kuweba. Bitbit lamang ang isang kaldero, bigas at ilang pirasong damit. You know, my mother, whenever she hears the sound of the gun of the Japanese, she's very, what is that? Like very frightened. Opo. Or when she hears the sound of the Japanese gun. Then we go and just hide out, sir. Sa kasalukuyan, ginawa ng campsite ang Mount Puloy. Nung bata kami, nakwento nila mama na Pero hanggang ngayon, may mga nahuhukay pa ring World War II artifacts ang pamilyang may-ari ng lupa. kasi may plan tayo dito na kahit maliit na mini museum. Ah, okay. Sana. Oo. O kaya yung iba para ma-save, binaba namin doon sa Kiangan. Mga machine gun, mga helmets, ganun. Tapos yung unsafe na live,
pinapasurrender na lang sa pulis para hindi natin alam kung kasi baka kung sasabog yan buhay naman yung ano doon. Oo. Dahil na rin sa alamat ng Yamashita's treasure, may mga dumadayo sa Ifugao para hanapin ito. Ay, ba't po ito mas malalim? 9 meters po yan. Ano yan? Paksol. Sinubukan yan ng treasure hunter. Treasure hunter? Pilipino? Kasamahan din natin. Huh? May nakuha po sila. Wala naman mo. Wala. Naku. Bokya. Oo. Baka nakulang Ang lalim mo. 9 meters po 9 yan. meters yan, ma'am. Matapos ang gyera, maraming treasure hunters ang sumubok hanapin ang umano'y mga naiwang ginto ni Yamashita sa iba't ibang sulok ng bansa. I am very skeptical about that. And definitely it's not Yamashita's. Kasi sobrang late ang dating ni Yamashita dito. So earlier in the war, siyempre, pang-apat si Yamashita eh. So it is most possible na kung meron namang kayamanan na dinala dito, it was brought in earlier. Kasi pagdating ni Yamashita dito, puro air raids na eh. Wala nang panahon na kumuha ng gold. Diyan na ho kayo. Dito na daw. Dito na raw nahukay yung mga buto. At sa Mount Puloy, may gintuman o wala, ang tiyak na nakabaon sa lupa. Mga bangkay ng mga sundalong nasawi sa bakbakan. Sa isang foxhole, buto raw ng tao ang nahukay nila. Ito yung isa. Nandito pa raw yung buto. Meron silang nahukay na buto ng tao dun sa baba. Pero ayan, medyo hindi ko matel kung saang parte to pero mukhang part of a long bone. Kasama tong mga bakal na to. Ito po, ano ho kaya yan? Baka bomba to. Mga Laki, shrapnels oh, ng malaki. bomba. Baka tinamaan yung taong to kaya yun, Oo. patay. Pero hindi lang daw ito ang nakita nilang buto sa paligid. Nung nakwento sila lolo, marami noon, kita nila. Pero may buyer noon ng mga ulo ng hapon noon. Kaya meron yan noon eh. Iwanan na lang natin siya dito. Balikan lang natin, ha? Kung gaano man katindi ang pagnanais ni na General Yamashita na manatiling buhay, umaabot din sa sukdulan ang kanilang katatagan. Dahil ang Ifugao Warriors at iba pang Pinoy na kabilang sa USAFIP-NL o United States Armed Forces in the Philippines Northern Luzon, pinaghandaan na sila. Pinalibutan ng mga ito ang kampo ng mga Hapon. Sir, ito pong area na to kung nasan tayo, yung kampo ng mga Hapon. Opo. Yung mga Ifugao, saan ho sila? Kasi di ba sabi parang napalibutan na sila dito? Dito po banda, tapos dito po sa baba. Ah, Kasi yung mga Amerikano po natin, binobomba po yung kampo ng Hapon. Kasi yung mga warriors po natin na Ifugao, dito po sila sa baba. Umatras ang grupo ni na General Yamashita papuntang Bontoc Province. Dito po sila dumaan sa Kiangan din. Kasi doon po, tumatakbo na po siya kasi nagigipit na po siya sa mga Ifugao warriors din, the American soldiers. Kaya patakbo siya ng patakbo hanggang doon sa Mount Napulawan. September 2, 1945, nasukol ang Tiger of Malaya. Naglakad siya with his staff and he made arrangements. Even before he came down, nagko-communicate na may American plane na pumupunta sa headquarters niya, tapos na yung digmaan, let us work out the formal surrender. And sumasagot naman sila. They were given a radio, so they kept in touch. So alam ng Amerikano na pababa na siya. Ito ang nag-iisang litrato na kuha kay Yamashita habang bumababa ng bundok. When Yamashita came down, actually hindi siya mag-isa. No, he came with his chief of staff, General Muto. He came with the Japanese Navy commander, tsaka yung mga staffs nila. So, kasi mga 20 people siguro ang isang grupo, no, coming from Kiangan. But since si Yamashita yung nasa harapan, parang siya yung nabigyan ng focus. Sina Nanay Joaquina at Lourdes, personal na nakita si Yamashita nung mga bata pa sila. They were rode in American vehicles, which is all still but medium vehicles with two Americans and then
there was also a Japanese who is always the head of Yamashita and is stout and not so hot, with many medals here hanging. Then when he wants to smoke, his head will like this and he will smoke. And then he was looking jolly. He was looking jolly. Yeah. Talaga? It seems he do not have the fear nga. Opo. Sa Kiyangan Central School, dinala sina General Yamashita at ang kanyang mga sundalong Hapon. We children were very curious to see Yamashita. And when they brought him there with a only this face that you can see, then people are shouting that they will remove the covering so that they will see Yamashita. Papunta tayo ngayon dun sa home economics room nitong Kiyangan Central School. Doon daw dinala si Yamashita matapos siyang madakip at maaresto galing dun sa bundok. Oh, hello po, Maab po sa Eyewitness Albert, po. Hello po. ito ang dating old HE building noon, time na yon. Maraming mga larawan at kagamitan ang nakadisplay sa maliit na espasyo. Ang litratong ito ng mga nagmamarchang Hapon ang unang pumukaw sa aking interes. By the time na nag-hike sila, parang sa death march, ang dami ring namamatay sa along the road. Ang ginagawa ng mga Pilipino, kinukuha yung mga relo, gold teeth nila. Grabe, buo pa siya, oh. Nakahilera rin ang mga armas at iba pang kagamitan ng mga Hapon. Pero ang larawang ito ang tila pinaka-espesyal sa lahat. Ito yung talagang, ayan na ang itsura ni Yamashita. Yan ang dito talaga. Ito sa labas po nakuha. Oh, dito yan, na sa area. walls, oh. Yun, ayun, oh. Yung padero. Yan yung captain na pinagsurrenderan kaso. Parang masaya pa siya, oh. Nakasmile pa. Relief siguro yan. Isa ng Peace Museum ngayon ang mismong kwarto kung saan sumuko si Yamashita. Sa halos 3 buwang pananatili ng mga Hapon sa Kiyangan, may mga kumalat ding kwento ng kababalaghan. Ayon sa mga lokal ng Kiyangan, tila nangangaparaw sa dilim ang mga Hapon dahil hindi nila kabisado ang lugar. Ito ang bentahe ng mga Pilipinong mandirigma, kaya unti-unti nilang nasukol ang grupo ni General Yamashita. They were already hungry, so when they were in the fire barriers there, their supply was already maybe consumed, and if there's no food, they will even eat the human flesh. You have to by force if you want survival. Na, Pero sino yung kinakain nila? eh di siyempre mga kasama na nila na talagang wala na. Kaya those times na talagang walang-wala, survival instinct na ang nangyari sa kanila. Kaya nga pati yung mga relo nila, mga whatever of value, talagang binebenta just to have food. Isang patunay ang kopya ng sulat na ito mula sa isang opisyal ng US Army. Nakasaad dito ang nararanasang gutom at sakit ng mga sundalong Hapon. Binanggit din dito ang balak nilang pagsuko. At pangako na bibigyan sila ng pagkain at gamot pagkababa ng bundok. September 3, 1945, natapos ang World War II sa Pilipinas nang pirmahan ni General Tomoyuki Yamashita ang formal na pagsuko. Pero bakit nga ba sa mga Amerikano sumuko si Yamashita? Sa palagay niya, it was safer. He knew what Filipinos would do to Japanese. But if you look at yung paghiganti natin sa mga Hapon,
Talagang pinuputol natin yung balikat nila and we hang them on bridges. Nitong September 2, ipinagdiwang ng Kiyangan ang tinatawag nilang Victory Day. September 3 naman ginanap ang paggunita sa formal surrender ni Yamashita sa Camp John Hay sa Baguio. This residence bore witness to an extraordinary minute of redemption. Ang Philippine Veterans Affairs Office o PVAO kasalukuyang kinakalap ang mga pangalan ng Pilipinong mandirigma na naging instrumento sa pagsuko ng Japanese general. Doon tayo nagkulang. We're just doing some catch-up right now. Naglalagay tayo ng mga markers na ganyan. Oh. And if you notice naman, di ba, parang kulang tayo ng appreciation sa sacrifice nila. Mga World War II veterans. And most of them, by the way, they're not receiving pension. Kasi hindi sila, ano nun eh, kasi wala namang sweldo yung mga yun, nag-volunteer lang, and they just serve for the cause of freedom, for the cause for our country's sake. Ano. Sa loob ng ambassador's residence, nakadisplay pa ang mesa na ginamit sa formal surrender. Nakapaskil din ang replika ng kanilang mga pirma. Sa Kiyangan, ang maliit na mesa na pinagpatungan umano ng mga armas ni Yamashita sa Kiyangan Central School nananatiling buhay pa rin. Pero wala ito sa museum. Naitabi kasi ito ng isang war veteran. This is one of the very few things na survived, you know, through the times. Pasalamat tayo at merong natitira yung noon-noon pa from that old HE building where General Yamashita was brought. Actually, we're grateful sa household na yun because every time we need it, like every Victory Day, and we have an exhibit, future generations will still see it. Taon-taon, ginugunita natin ang Araw ng Kagitingan bilang pag-alala sa labanan at pagsuko ng Bataan. Itinayo ang Kiyangan Shrine noong 1973 bilang paggunita naman sa katapangan at kabayanihan ng Ifugao Warriors. Bago bitayin, nag-iwan ng huling mensahe si Yamashita. Humingi siya ng tawad sa mga pamilya ng lahat ng nasawi dahil sa kanya. Inako niya ang lahat ng mga kasalanan ng kanyang mga sundalo at maski ng mga general na nauna sa kanya. Ang Tiger of Malaya sa simula ng gyera, nabansagang The Tragic General sa bandang huli. Trahedya man ang naging katapusan, namangha pa rin ako na ang kanyang pananatili halos 100 taon na ang nakararaan. May mga naiwang alaalang para bang kahapon lang. Magandang gabi. Ako po si Mav Gonzalez. At ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.